Marunong ka bang mag-edit ng vocals? O gusto mo lang malaman ang ginagawa ng mga pro sa pag-edit ng vocals? Purpose. Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Don Barredo, owner at engineer sa Purpose Recording Studio in Davao City. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay typical na ginagawa ng maraming Pilipino. Kumukuha ng -1 sa YouTube at patungan ng sarili lang boses. So, how do you actually make it sound professional? Papakita ko sa inyo how I exactly did it. So ito, meron tayong -1. Dinownload ko na yan from YouTube. Ang kanta ay Para Sa Akin by City. May nag-record sa akin si Megan and LJ from JMC College. So ganun, typical, makikita nyo na hindi nagmamatch yung boses dun sa quality ng -1 dahil usually ang -1 ay high quality na already or polished na. Itong raw vocals ay hindi pa. So paano mo siya i-edit exactly at paano ang mga step na gagawin mo kung paano mo siya mapapaganda at match doon sa may ating -1. As nakikita nyo rito, marami na akong nilagay na mga plugins or processor na nilagay para yun nga, maging maganda pakinggan. At syempre makikita nyo rin iba't ibang kulay, mayroong violet, mayroong green, may blue. Ibig sabihin yan, ginawa namin siya, kumbaga 3 take siya magkakasunod. Ang tawag dyan ay vocal comping. Magkakasunod namin silang tinik. So yung pinakamagandang take nilagay namin sa pinakaunahan. Andito siya. Ito yung green, yung pinakamagandang take na napili nila. At may mga iba na kumare sa may part na to, merong hindi sila nagustuhan sa take na yun. So kinuha ko siya from here at inangat ko dito. Pwede nyo yung gamitin, pwede nyo yung gawin sa kahit anong DAW or digital audio workstation or software na ginagamit nyo. So 3 take siya na magkakasunod-sunod. At ito yung ibang take din na violet. Mas gusto niya yung unang atake niya sa first verse sa violet na take, so, or pangatlong take. Ayan ang first step na gagawin nyo. Pipiliin nyo yung pinakamagandang take ng vocals. Talagang wala kayong magandang take at na out of tune lang kayo ng konti, pwede nyo namang ito, no? Ang ginagamit ko is Melodyne. Ayan. Yun, para talagang on point yung performance. It's not necessarily na pangit ng performance niya kaya tinono. Meron lang isang part or isang words na hindi na tune. Kasi live recording ito eh. So, hindi may iwasan na magkamali talaga at some part. So, ayun. Ginamitan natin siya ng Melodyne sa isang part. Probably dito lang banda, sa bandang dulo, na off-pitch siya. Tapos, meron ding ito, dalawa sila, para silang duet. Ayan. Itong si LJ, konti ang pinabago niya. Dito sa may take na to, sa may ibang take niya, dito sa playlist natin. Dito kami kumuha sa may violet na take or third take. Nilipad dyan natin. Para maantabunan yung ayaw nila na nagkamali silang part. So, pakinggan natin kung yung raw vocals, walang effects and anything. Ito yung pangalawang part na. Yan, binaipas ko tong mga plugins. Kung ako ay papalarin, na ako iyong mahal na rin, pangako. So, ayan. As you can see, maganda talaga ang boses niya. Ayun ang number 1. Dapat din, syempre, may talent kayo kumanta. Ang talent kasi hindi mo siya mai-edit ng post or after the recordings. So, ito. I-on to natin. Lahat ng effects na nilagay ko. Nilagay ko ng compressor, EQ, de-esser. Yan, mahalaga yung de-esser dahil mawala yung mga S sounds. Nilagyan ko rin siya ng tape. Studer tape. Bali, inano ko lang siya. Sinaturate ko ng konti with tape. And voice centric by Waves plugins. You can use any plugin that you have that have the same function tulad nito. Lahat ng DAW may EQ yung free, compressor na free, may EQ na free, merong de-esser na free, meron ding saturation na free, at some polishing lang. Ito naman hindi naman masyadong nag-add. Ang ginagawa natin, ini-EQ niya and compressor at the same time. Add some sheen, add some polishing to it, but it doesn't add so much. So ito, pakinggan natin with the effects.
na nilagay ko. Ano natin siya. Pakinggan natin. Kung ako'y papalarin, na ako'y iyong mahal na rin. Okay, pakinggan natin siya with music, without the effects. Kung ako'y papalarin, na ako'y iyong mahal na rin. So, ayun. How about with effects? Kung ako'y papalarin, na ako'y iyong mahal na rin. Ayun, it sound polished at it sit well sa may track natin. So, ang pinag-usapan natin is kung paano siya ma-edit, no? So, ayun, pinakita ko na sa inyo kung paano mag-vocal comping. Ang ano lang talaga niya is i-EQ nyo siya, babawasan nyo siya sa -1. So, ito yung EQ ng -1. Binawasan ko siya sa may 1,800 Hz. So, diyan ko ipapasit yung vocals para, kasi kapag inunto natin, medyo mag-rumble sila ng kung saan uupo yung vocal sa mix. Ayan. So, ito, nag-add lang ako ng konting 4.7K para, kasi din dito sa isang vocals na naka-duet niya is nag-boost ako ng 2K, nag-minus ako sa bandang 6K. So, para lang magbigayan sila ng frequency. So, ayan. And also, number 1. Ito ang number 1. Kung gusto niyo talaga, di kayo marunong mag-EQ, di kayo marunong mag-compressor, kahit reverb lang, napakagandang tulong na. So, ang gamit kong reverb is Capitol Studios or Capitol Chambers by UAD. Pwede kayong gumamit ng ibang reverb. Ang pinaka-importante lang is itong pre-delay. Bale, ang ginawa kong pre-delay niya, since ang metronome nito or ang tempo niya is 124, ginawa ko siya about half ng metronome, yung milliseconds niya. So, this is about around 60 milliseconds. So, yung pre-delay meaning kung kailan siya papasok. Kasi may ibang reverb na pagkasalita mo, may reverb agad eh. Parang, andyan na agad. Reverb, pagsalita mo, andyan na agad yung reverb. So, ito, maghihintay mo na siya ng 62 something seconds. So, tsaka pa lang dun papasok yung reverb. So, para siyang merong tails. Meron siyang pagbukas. So, maghihintay pa ng konti para mag-echo out. Pakinggan natin Kung ako'y papalarin. Yun. Pag may tails. Kung ako'y papalarin, na ako'y iyong mahal na rin. Diba? You can hear that na meron siyang konting delay bago mag-act yung actual na reverb, yung malaking ambient sound. So, ayun lang ang technique. Subukan yung, depende rin sa may genre, since ito is bossa nova. Medyo maganda sa kanya yung may pre-delay ng konti, yung matagal-tagal ng konti papasok yung reverb para meron siyang tails. So, kumari, pag rap, ganyan. Depende yan. Depende pa, pwedeng bilisan, pwedeng bagalan. Depende sa inyan. Pero, since itong mga ballad, mga slow, mga pop, whatever, mga bossa nova, mas maganda talaga siya merong konting tails. Parang Adele sound. Parang kasama sa song yung, kasama sa performance yung reverb. Parang marinig nyo talaga siya na merong tails eh. Na in between instrument, in between paragraph. So, ayun guys, you have had a basic understanding of paano natin may edit ang vocals para maging maganda pakinggan, maging pleasing sa ibang tao pakinggan, since we are singing not just for ourselves, unless that's what you want, but most of us singers are nagpe-perform tayo sa harap ng maraming tao. Of course, we want to sound good as much as possible. So, ito ang basic technique para kung sakaling next time na magre-record kayo or gagawa kayo ng covers or gusto nyo lang mag-karaoke sa bahay na gusto nyo i-record. Ayan, pwede nyo gamitin tong mga pinakita kong mga basic technique sa inyo. Na ito, may konting reverb. Kahit reverb lang ang gawin nyo, maganda na siya pakinggan. Basta tama lang yung timing.
And then, konting compressor. Hindi siya masyadong malakas. At konting EQ lang din. Napaka-basic na EQ. Minus dito sa mga ngongo na part. Dito yung ngongo kasi na part to eh. Parang naisali siya pakinggan. So, tinanggal ko siya. At i-boost nyo ng konti yung kung saan kayo tingin yung frequency na magandang pakinggan sa inyo. Ayan, binus ko ng konti. Napaka-simple lang ng process. At ito, yung de-esser. Siyempre, kailangan yung de-esser. Kasi kapag ang mic kasi hindi siya parehas ng tenga ng tao eh. Bali, ang mic kasi is sensitive siya sa mga S at P at B's. Tinatanggalin natin yung esser kasi minsan ang harsh na pakinggan. Gumagano'n siya eh. So, itong gamit de-esser. So, para talagang on point talaga yung vocal performance nyo. Wala silang makikitang flaws or pagkakamali. So, ayun guys, I hope you like this video and I hope I shared some knowledge to you guys and learn from me somehow. So, kung meron kayong mga request na mga video na mga gusto nyong ituro ko sa inyo about pro audio, mixing, mastering, or recording then in the future, make sure to comment them below para pagpipilian ko sila at gagawin ko siya right away, promise. Dahil I'm planning to make more videos like this. Ayun, subscribe na kayo para abangan nyo kung ano man ang i-upload ko at i-mention ko na kayo kung sakali man na mapili ko yung mga request nyo. Alright? Bye.